Ito pa. Sunod, sunod mga kababayan. Bukod kay bilyar, bukod sa mga bilyar, si Chis Escudero rin. Naku po. Si Chis Escudero rin. Iimbestigahan din ni Boying. Naku po, iyakan nito. Mga kababayan, alam nyo sa totoo lang si Chis Escudero, hindi lang to tadtad ng kaso. Makukulong talaga to mga kababayan. Ito. Check natin dito Sana ba to? Ito, mga kababayan, sa Pilipinas Today, at may video din po ito. Ito mga kababayan, ayan Pilipinas Today. Kita nyo po Pilipinas Today yan. Ayan, Pilipinas Today. Ayan, Chis Escudero. Ano ang sabi dito? Money Trail versus Escudero sa flood control mess. Sinilip ng ombudsman. Ongoing ang investigasyon kay Chis Escudero. We have statement of a money trail leading to him. Narration of facts that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking at right now. Ani ni Ombudsman Rimulya. Naku po mga kababayan, ito. Check natin dito kung gaano ito katotoo. Naku, ito mga kababayan, pakinggan natin Ala, patay ka dito, Chis Escudero. Nakita ko manong money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Chis Escudero batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, Jom Garner, Jom! Patay ka ngayon, Chis Escudero. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project na dusugbe ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Francis Escudero, na dating Senate President ang inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget. Nako, ito na. Ito ang masasabi ko mga kababayan. Ito po yung sinasabing 147 billion ba yun na insertion? Nako po. Ito na nga mga kababayan. Ako naniniwala ako dito yung sinasabi dito na may money trail. Ito po yung insertion na kung saan bumabalik-balik si Chis Escudero sa opisina doon sa Congress na kahit holiday nandoon. Naku po mga kababayan. Hala, Chis Escudero. Alam nyo, ang ano dito mga kababayan, Kent, ano yung lumalabas na binawi ng INC ang rally nila? Hindi ko po alam. Wala namang kwenta kahit mag-rally sila dyan. Oo, di naman nila mapababa si BBM. Ito na mga kababayan, ang katotohanan. 142.7 billion insertion. Ito po yun mga kababayan. Yung sa mga bilyar, ito yung 18 billion na bumuo ng task force para imbestigahan kung totoo at saan napunta itong 18 billion na project, kung napunta ba ito doon sa mga real estates nila. Ito naman kay Escudero, ito yung insertion. Nako, ito mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ano ba yung insertion? Mga kababayan, ang insertion po, yan po yung tinatawag nilang illegal. Illegal na pagsingit ng proyekto na either gawin mo o hindi, basta walang problema. Yan po ang ibig sabihin po ng insertion. Ngayon mga kababayan, pag amendments naman, ito example ko sa inyo yung issue ni Risa Hontiveros, amendments yon. Ibig sabihin ng amendments, halimbawa kami, 12 kami kasenador o 24 kasenador. Ako si Risa, bubuo ako ng isang proyekto. Halimbawa, magpapatayo ako ng stadium, magpapatayo ako ng coliseum. So, halimbawa, ang budget nun 1 trillion. Ipopropose ko ngayon yun sa opisina ng Senado. So, ngayon, yung 24 ka senador, hintayin ko sa 24 merong pipirma ng 15, pasok ang proyekto ko. Kung hindi umabot ng 15, hindi mapapasok ang proyekto ko. Ang tawag po doon, amendments. Ngayon, ang insertion naman, katulad sa ginawa ni Chis Escudero. Halimbawa, ako si Chis. Meron akong pondo, magpagawa ako ng kalsada, nagkakahalaga ng 500 million. Yung 500 million kalsada na yan, 3-4 lang kami mag-uusap. Halimbawa, ako, si Ma'am Lily Tonini, si Mama Jorda, tapos sino pa? Sino pa yung mga nandito? Si Ma'am Claire Mateo. Si Claire Mateo. 4 kami o 5. Tapos pang-6 doon si House Speaker. Si House Speaker ng Congress. Halimbawa, 5, pang-6 si House Speaker. Ito, worth 3 billion. Yung 3 billion na yan, insertion natin yan. Kahit gagawin natin tong project o hindi,
Or kahit hindi natin to, ibulsa natin to lahat, walang makakaalam. Bakit? Kasi 5 lang tayo nag-uusap. I-insert natin to pag pumirma ang presidente. Halimbawa, ang pirmahan is January. November pa lang, i-insert mo na yan doon sa notebook ng listahan ng budget ng buong Pilipinas. So, sino ang kasabwat? Si House Speaker, si Senate President, iluluklok nila yan doon. Ang tawag ng insertion is illegal po yan, mga kababayan. Kasi bakit? Ang insertion kasi pwede mong gawing project, pwede hindi. Pwede mong ibulsa, pwede mong igastos. Diba? So ngayon mga kababayan, yun po yung isa sa iimbestigahan na tinatawag nilang money trail. Ito na mga kababayan. Budget insertion. We have statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ayon kay Romulia, dahil Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama nila dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Una nang itinanggi ni Senador Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya na tinawag niyang bahagi ng isang organisadong plano para sirain ang Senado, ilihis ang atensyon sa publiko at pagtakpan ang tunay na mga salarin. Ang talitang kumpirmado, sigurado. So yun ha, narinig ninyo mga kababayan. So ngayon, ang sabi ni Chis Escudero, paninira lang daw sa kanya ito. Estabilisasyon daw ito para masira siya at sirain ang Senado. Ngayon mga kababayan, malalaman naman natin to kasi mismong si Roberto Bernardo, si Bernardo, yung undersecretary ng DPWH, nagsabi na tumanggap daw si Chis ng 160 million. Ngayon, iimbestigahan yun. Totoo ba na may 160 million? Asan yung resibo? Ngayon, pag may ipakitang resibo si Bernardo at napatunayan na ang 160 million na dapat sa kalsada ay nawala ang kalsada kasi nandun kay Chis, or ang 160 million ay para sa mga street lights, walang street lights na patayo pero may pondo, at nandun kay Chis na punta, automatic po ito flander, mga kababayan. Nako po, Diyos ko po, ano ba yung insertion na yan? Ito po mga kababayan ha, para malaman po ninyo. Sige po, dito tayo ha. Chis Escudero insertion. Para makita nyo po ha mga kababayan at maintindihan ninyo. Insertion, Chis insertion. Ito po. May ads lang po ha mga kababayan. Para malaman ninyo. Naku, yayariin talaga ni Bohing si Chis dito. Senate President Chis Escudero faces allegations of budget insertions totaling billions of pesos, mostly for infrastructure and flood control projects, which are now under scrutiny. The issue comes as the government struggles to fund priority programs amid a tight fiscal space. We have this report from Dexter Canibe. Flooding is everywhere. Areas were affected by the southwest monsoon, but there are some by insertions. The 2025 General Appropriations Act is allegedly flooded with insertions. Documents obtained by Politico.com show a big chunk of the insertions went to alleged bogus flood control and infra projects. Ayan When na. it rains, it pours. And just like torrential rains, a staggering 142.7 billion peso insertions were allegedly made during the Bicameral Conference Committee of the 19th Congress under the leadership of Senate President Francis Escudero, which he defended in one of his press conferences at the Senate. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Escudero is right. More than 20 Nakita ninyo mga kababayan. Yung amendments, yan yung mga katulad nung kay Risa Hontiveros na nilabas ni Katunying na ang sabi insertion daw. Magkaiba po ang insertion at amendments. Ulitin ko po. Ang amendments, papipirmahan mo yan sa 24 kasenador para bigyan ka ng pondo. Halimbawa, itong baso na to, bibilhin namin to sa Senado ng mahigit 1 billion. 1,000 piraso, 1 billion. Ngayon, kung ang mga senador hindi pipirma,
yung baso na to magiging bubog. Walang kwenta. Pero kung gusto mo talaga siyang bilhin na hindi mo ipaalam sa mga senador, 5 lang kayo, o papirmahan mo sa 5, kayo-kayo lang. Oh. Ngayon, paano mo yan maitupad at paano yan makuha? Kuntsabahin mo yung House Speaker. Kuntsabahin mo yung Senate President. Para pag pumirma ang presidente, isingit nyo yan. Halimbawa, di ba, ito yung project ni Kento, baso, 1,000 piraso, halagang 1 billion. Baso lang naman. Bakit 1 billion? Napakamahal. Ngayon, para makuha natin to, kasi hindi man inaprubahan yung amendments ko, isingit natin. Ngayon, yung baso na yan, ang alam ng lahat, hindi nila inaprubahan, di ba? Ganyan yan, mga kababayan. Ito, exciting ito. Di ba? Hindi inaprubahan ng mga senador. So, ang akala nila, binasura na. So, wala ng project si Kent kasi hindi inaprubahan ng mga senador. Pero hindi nila alam na yung ibang senador doon, nakipagsabuatan kay Kent together with the Senate President at ang House Speaker, isiningit nila doon sa libro ng presidente para pagpirma, lahat ng nandun sa libro, mabibigyan ng budget. Kasi kung ikaw taga-budget management ng Pilipinas, dito nakapangalan, Kent Garcia. Siyempre, yung budget, ihahatid yun ngayon sa opisina mo. Diba? Ihahatid yun ngayon sa opisina mo. Kasi nakapangalan ka dun, pinirmahan ni BBM yan eh. Diba? Pinirmahan ni BBM yan. Once na nandun sa libro na yan, isa-isahin yan. Bawat page niya, isang page na pirmahan ni PBBM na yung kabuuan ng libro. Kailangan itong pondo na to mai-release to at matapos sa loob lamang ng 5 buwan. 1 buwan ito para to sa mga sa agriculture. Kabila ito sa mga pulis, mga sundalo. Sa kabila naman sa Department of tawag dito sa DepEd, sa DepEd, DSWD, DOH at saka sa mga gamot. Tapos dito tayo sa mga politician, sa mga project. So ngayon nakalagay ang pangalan ni Kent doon, nabigyan si Kent ng 1 billion. Ngayon, ang sabihin ni Kent, hindi ko na to gastusin. Bakit? Hindi naman to hahanapin ng mga senador. Bakit? Di ba hindi sila pumirma? So na kay Kent na yun, kung ibulsa niya yun, or gawin niya pa rin, ibili ng baso. Ang problema, bakit mo ibibili? Kung wala namang maghanap na senador yan, kung tama naman yung hatian ninyong 5, halimbawa yung 24 ka senador, yung 20 ayaw, yung 4 lang ang gusto, kuntsabahin mo yung 4. Isali mo si House Speaker, pati si Senate President. Di kayo lang kayo lang 6 maghahati-hati sa 1 billion. In the rest na 20 ka senador, walang kaalam-alam sinong maghahanap kung hindi naman alam. Maliban na lang kung pareho kay Sara. Ang sabi ni Sara, alam ninyo, ang may hawak ng pondo sa Pilipinas, 2 tao lang. Si Martin Romualdez at si Saldico. So bakit alam ni Sara? Kasi kasabwat siya doon, hindi lang siya nabigyan ng ayos. Ganon po yun, mga kababayan. Kita niyo, bakit sabi ni Sara, alam ninyo, ang may hawak ng pondo sa Pilipinas, 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. Matagal na naming alam yan, hindi pa kami president at vice president, ganyan na po yan. So bakit alam ni Sara? Kasi may ginawa silang babalaghan na hindi siya nabigyan ng tamang share, kaya siya kumanta. Diba? So ngayon, ayaw ko na magkwento. Diba? Kasi baka magalit si Sara. Alam mo pala, ba't hindi mo kinasuhan? Bakit hindi mo inano? Kasi nga, malay natin, kaya ka kumanta kasi hindi ka nabigyan ng share ng tama. Baka kulang. Sa 1 billion, baka 200 million lang inabot sa'yo. At kay Romualdez at kay Saldico, malaki-laki. Kaya mo sila nilaglag. Diba? Ganyan po yun, mga kababayan. Kaya, nako, talaga. Good luck na lang, Cheese Escudero. Talaga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi aabot Pasko, di kaya magpasko sa kulungan si Cheese Escudero. At yung mga trilyones ng mga bilyar, naku po, baka mababawi yan. Naku, marami pa naman ako nabalitaan, mga kababayan, ng mga mall ni bilyar, nagsasara na daw yung iba. Diba?
Bubo na lang talaga hindi makaintindi. Kaya nga, Ma'am R. Villegas, bubo na lang talaga hindi makakaintindi sa ano ko. Di ba, biruin mo, ibubulgar mo na ang hawak ng pondo sa Pilipinas, 2 tao lang. So, bakit mo alam? At alam mo na, matagal mo na palang alam sa administrasyon pa ng tatay mo. Ganyan na pala ang kalakaran. Bakit hindi nyo kinasuhan? Kasi may share ka. Diba? Ngayon na hindi ka na na-sharean, kumanta ka na. Kita nyo yan? So yun po yun ha, mga kababayan. Alam nyo na.